Mike, bad Mike. Morning po. Morning! Saan po ang ating Bible sa Proverbs 11? Sa 31 po, sabay-sabay po tayo. Ako po muna mauna. Handa na po ba lahat? Yes! Simulan ko na po. A false balance is abomination to the Lord, but a just weight is His delight. When pride cometh, then cometh shame, but with the lowly is wisdom. The integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall destroy them. Riches profit not in the day of wrath, but righteousness delivereth from death. The righteousness of the perfect shall direct his way, but the wicked shall fall by his own wickedness. The righteousness of the upright shall deliver them, but transgressors shall be taken in their own naughtiness. When a wicked man dieth, his expectation shall perish, and the hope of unjust men shall perisheth. The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead. An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbor, but through knowledge shall the just be delivered. When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth, and when the wicked perish, there is shouting. By the blessing of the upright, the city is exalted, but it is overthrown by the mouth of the wicked. He that is void of wisdom despiseth his neighbor, but a man of understanding holdeth his peace. A talebearer revealeth secrets, but he that is of a faithful spirit concealeth the matter. Where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. He that is surety for a stranger shall smart for it, and he that hateth surety shall be sure. A gracious woman retaineth honor, and a strong man retaineth riches. The merciful man doeth good to his own soul, but he that is cruel troubleth his own flesh. The wicked worketh a deceitful work, but to him that soweth righteousness shall be a sure reward. As righteousness tendeth to life, so he that pursueth evil pursueth it to his own death. There are poor heart are abomination to the Lord, but such as are upright in their way are his delight. Though hand join in hand, the wicked shall not be unpunished, but the seed of the righteous shall be delivered. As the jewel of gold in a swine's snout, so is a fair woman which is without discretion. The desire of the righteous is only good, but the expectation of the wicked is wrath. There is that scattereth, and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is need, but is tendeth to poverty. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. He that withholdeth corn, the people shall curse him, but blessing shall be upon the head of him that selleth it. He that diligently seeketh good procureth favor, but he that seeketh mischief, it shall come unto him. He that trusteth in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. He that troubleth his own house shall inherit the wind, and the fool shall be a servant to the wise of heart. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Sabay-sabay po tayo. Behold, the righteous shall be recompensed in the earth, much more the wicked and the sinner. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa pagkakaroon po namin na makasama po namin kayo, Lord. Maraming salamat po dito. Hinihiling mo na po, Panginoon Diyos, may deliver ko po ng tama ito sa kanila, Lord. Sana gabayan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob. Naway po malaman po nila kung gaano kahalaga magtiwala sa inyong pangalan.
And hindi lang po yun. Hindi mahalin din namin ang aming mga kapwa Panginoon. At sana din po, kayo na pong bahala, kayo na pong maluwalhati, Panginoon Diyos, sa aking gagawin, sa aming mga ginagawa sa bawat araw. Muli kayo po ang mapuri sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, ang title po nito ng Proverbs 11, but dito po sa una, but a just wait is his delight. So, ang subtitle po natin, characteristic, how approach of the believers to the unbelievers. Simulan ko na po. Sabi po dito, a false balance is abomination to the Lord, but a just weight is His delight. So yung false balance po, kuwari sa timbangan, mabuti, then masama. Mas mabuti sa mas masama. Okay, ganun yun. Pero, ang sabi dito false balance, ibig sabihin, kahit maraming pinaniniwalaan dito na maganda, good, gagawin pa rin nila yung evil. Kaya sabi dito, false balance is abomination to the Lord, no? But adjustment is His delight. So, kailangan tayo mga believers, kailangan tayo kailangan tayo mga believers, kailangan tayo mag-judge sa bawat tao, no? Kung paano natin sila i-judge, kung tama ba o mali yung sinasabi natin sa kanila. Kasi minsan makakasakit yun sa mga tao. Sunod natin, when pride cometh, then cometh shame, but with the lowly is wisdom. So, yung mayabang daw, ang makakuha ng mayabang is shame. So, alam naman natin, kwento ni Goliath and David, tama? Si Goliath, isa siyang malakas na tao, pero wala siya sa Diyos. Then, nung natalo si Goliath, lahat ng angkan niya natalo sa Diyos. Sabi dito, but the lowly, si David, nagkaroon siya ng wisdom, nagkaroon siya ng takot sa Diyos. Pinatunayan niya yun sa pagpipray niya na kailangan na ilid siya ng Panginoon Diyos na matalo si Goliath. So dapat kailangan ganun tayo. But, bawat gagawin natin hakbang sa buhay, dapat kailangan may praying. Kailangan din, lowly yung heart natin, hindi tayo mayabang kasi hindi tayo papakinggan ng Diyos pag magmayabang tayo. Amen. Dito po sa verse 3, the integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall destroy them. Sabi po dito sa unang part, the integrity of the upright shall guide them. Alam naman natin yung kapag sino mang matuwid, ang makuha niya lagi matuwid, no? Gagabayan siya ng Diyos. Pero may isang sinabi dito, perverseness. Kalokohan o nakakadiri na kalokohan shall destroy them. Sa mga wicked, pag gagawa sila ng wicked, ang kapalit lang naman nun is wickedness, no? Babalik sa kanila yun. Kaso mas malala, sabi dito, shall destroy them. Hindi lang basta perverseness. Wawasakin sila. Sabi dito, sa verse 4, riches profit not in the day of wrath, but righteousness revealed from death. Delivered from death. Alam naman natin, sabi din sa Bible, money is the root of all evil. No? Kasi pag nagkaroon tayo ng maraming pera o hindi naman lahat, nagbabago ating ugali. Nilalabas natin na sa puso natin. Naggumawa ng puro kasiyahan, hindi na inaalala yung Diyos. Ganun tayo minsan pag may natagumpayan tayo, hindi tayo minsan nalapit sa Diyos kasi matagumpay na tayo. Sabi dito, riches profit not in the day of wrath. Baliwala, sabi doon ni Jesus, no? Baliwala ang lahat ng kayamanan ng mundo kung yung kaluluwa mo is nasa impyerno o day of wrath yan. Kasi walang halaga yun, sa panandalian lang naman yung buhay natin dito sa lupa. Dito, sabi dito, but righteousness delivered from death. So, pag righteous, mawala sa death o sa tinatawag na
hell, no? Kapag righteous ka kasi, kapag lowly yung heart mo, magkakaroon ka ng gift of God, kailangan mo lang siyang tanggapin. Sabi dito, the righteousness of the perfect shall direct his way, but the wicked shall fall by his own wickedness. Sabi dito, no? The righteousness of the perfect shall direct his way. Alam naman natin yung Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord, no? With all thine heart, and he shall direct thy paths. Ganon din ang Panginoon Diyos. Yung righteousness, pag nagtiwala ka sa Kanya, yung tiwala kasi, madali lang masabi natin yan, na titiwala tayo sa Kanya. Pero, minsan madalas, hindi natin siya masyadong nagagawa. Kasi nga, may mga kasalanan tayong nagagawa minsan. Sabi dito, but the wicked shall fall by his own wickedness. Wari, napag-judge ka ng tao, hindi naman pa, itong taong to, dahil may tattoo siya, hindi ko na siya sisiran. Kasi mayabang siya. Nung kinompronta nyo naman, okay naman pala siya, good naman pala siya. Napahiya ka ngayon, sabi dito, fall by his own wickedness. So, ang point ko dito, believers have a good path, syempre dito, but guide the unbelievers. Kailangan i-guide yung mga unbelievers. Maliban na lang kung repro, hindi na pwedeng i-guide yun. Kailangan, pag may chance pa, maligtas. Kailangan di tayo susuko. Hindi pa? May ligtas. Sabi dito sa verse 6, the righteousness of the upright. So, inulit lang, no? Upright shall deliver them, but transgressors shall be taken into their own naughtiness. Inulit lang. Sabi dito sa verse 7, when a wicked man dieth, his expectation shall perish, and the hope of the unjust man perisheth. Sabi dito, expectation na lang ang alam nating expectation yung idea na ito mangyayari sa akin pag di ko nagawa. So, ganun din to. Expectation. Kapag ang wicked man namatay, alam natin saan siya mapupunta. Sa impyerno. Pero, may pag-aasa pa yun. Hanggat di siya nagiging anak ng demonyo. So, wicked pa lang naman siya. Pero hindi pa siya ganun ka sobrang wicked, no? Na-reprobate na siya. Sabi dito, the hope of unjust men perisheth. The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead. Sabi dito, the righteous is delivered out of trouble. Kasi madalas tayong mga anak ng Diyos. Ayaw natin ng gulo. Kasi mas gusto natin kapayapaan. Kasi mas problema yung mga nag-aamot o maghahanap ng problema, no? Pero sabi dito, and the wicked cometh in his stead. So yung mayabang na sa kanto, lasing. Tapos nag-aamat ng suntukan. Siya lang din masasaktan nun eh. Kasi kahit pag nawala yung lasing niya, mararamdaman niya na yung sakit ng pag pinapasumbok siya, no? Dito, an hypocrite with his mouth destroyeth his neighbor, but through knowledge shall the just be delivered. Sabi dito, an hypocrite with his mouth destroyeth his neighbor. So masama bang mag-judge sa ating mga kapwa-tao? Depende, tama? Maliban na lang kung dinidestroy mo is malilit na bagay. Kuwari napansin mo yung kapitbahay o yung mga tao na, ay, ito, gutom to kasi di kumain. O kaya naman, ang pangit ng tsinelas nito. Siguro mahirap to. Yung mga gano'n, naninira ng tao. Okay? So, bakit maninira ng tao? Maliban na lang kung kasira-sira talaga. Kaya hanggat maaari, iniiwasan natin mag-judge hanggat maaari. Pero kapag kailangan talaga, masabihan pa rin natin. Sabi dito, but through knowledge shall the just be delivered. So, yung wise men, ang iniisip nila, hindi sila strong eh. So yung wise men, ang iniisip nila peace. Ang strong men, madalas niyan, away yan eh. Kaya kailangan, ang mga tao, kailangan magkaroon ng knowledge. Ano yun? When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth. And when the wicked perish, there is shouting. Sabi dito sa verse 10, when it goeth well with the righteous.
the city rejoiceth. So dapat tayo mga righteous, tayo mga anak ng Diyos, dapat tayo nangunguna sa lahat. Sa lahat ng bagay, no? Kuwari, imbis na may nag-aaway ng kapitbahay, imbis na awatin mo, ginawa pa, sumama pa, no? Pangit. Pero kapag inawat mo yun, yung mga kapitbahay mo daw, ay, matutuwa. Kasi, yung dapat war na mangyayari, napigilan mo. And when the wicked perish, there is shouting. So yung shouting dito is masaya. Kasi, kita naman, wicked perish. Kapag naparusahan yung pinakaloko-loko sa lahat, iba tayo, tulad natin. Yung mga mayayaman ngayon na hinihit natin, tapos biglang bumagsak, dahil nagkakaroon tayo ng saya. Kasi ganun pakaramdam natin kapag nakakita tayo ng wicked men. Kailangan nila dapat ma-fall sila. Dito naman, sa verse 11, by the blessing of the upright, the city it is exalted, but it is overthrown by the mouth of the wicked. So inulit lang, no? Kailangan mauna tayo sa lahat ng bagay, hindi yung tayo pasimuno. Hindi yung tayo pa yung mga kapisod sa mga unbeliever. Dito, he that is void of wisdom despiseth his neighbor, but a man of understanding holdeth his peace. No? Kung mapapansin nyo dito, inulit lang yan. Sabi naman dito, void of understanding. Alam na natin yung void of understanding. Walang kaalaman, despiseth his neighbor. Alam nyo ba, madalas na mga madadaldal is walang alam? Kasi ang mga totoong may alam niya, tahimik lang, para silang observer, para silang robot. No? Ino-observe yung mga bagay. Paano nila i-judge yung bagay na yun? Para sa makakaturo sila. No? Sabi dito, but a man of understanding holdeth his peace. Kailangan yung i-judge yun. Kung tama ba o mali, hindi yung agad-agad salita. Sabi nga nila, think before you speak. No? Sabi dito, sa verse 13, a talebearer revealeth secrets, but he that is a faithful spirit concealeth the matter. Amen. Yung talebearer, ayan yung yung sinasabihan natin ng mga sikreto. Minsan, pero revealeth secrets. Nire-reveal niya yung secrets natin sa iba. Masama ba yan? Mabuti? Depende pa rin yun. Depende yun, no? Kung maganda o masama yung i-reveal na secrets. Sabi dito, but he that is of a faithful spirit concealeth the matter. Pero mas maganda daw, tahimik lang. Hindi ka magiging chismosa. Kasi pag chismosa ka, ang balak mo nun, ang goal mo nun makasira ng tao. Amen. Maliban na lang kung yung taong yun is dapat talagang sirain. No? Sabi dito, where is no counsel, the people fall. But the multitude of the counselors there is safety. Sabi dito, no, where no counsel is, the people fall. Alam naman natin. Yung isang hari na nagtiwala sa kanyang mga younger men, sa Bible yun nakalimutan ko name. Isang hari, imbis na pagkatiwalaan niya yung mga elder na para magkaroon ng counselor, pinili niya is yung men of war, no? Mga war. Sabi nito, wala naman silang experience, wala silang talino. Para counsel ng isang bansa, no? Sabi dito, where's no counsel, there is fall. So talo tuloy sila kasi nagtiwala sila sa mga bata, hindi sa mga matatanda, may kaalaman. No? Sabi dito, he that is of a surety for a stranger shall smart for it, but he that treateth suretyship is sure. Sabi dito sa Proverbs 11:15, he that is surety for a stranger shall smart for it. Kailangan natin mag-ingat sa lahat. Okay? Mas kailangan yun. A gracious woman retaineth honor, and strong men retain riches. So, tinanong ko dito sa iba Ba't lalo na kay mama? Tinanong ko siya, ma, ano bang gusto mo? Sabi niya, galangan mo lang ako na okay na ako doon. Kasi, kailangan yung mga magulang natin, ginagalang natin bago ang iba. Lalo na yung pag mga tatay. Kasi, magkakaroon niya ng
na masasabi yung tao na, uy, ito si ganyan. Ganyan pala siya. Okay. Strong men retain riches. So, alam naman natin, ang strong men, equivalent ng riches. Pero sabi dito, ang point ko dito, no? Point. Believers retain good credibility dapat para ma-approach natin ng maayos yung mga unbelievers. Kailangan magkaroon tayo ng good credibility sa mga tao. The merciful man doeth good to his own soul, but he that is a cruel troubleth his own flesh. So sabi dito, merciful man doeth his good to his own soul. So yung mga merciful man, nagsisimba, nagbabasa ng salita ng Diyos, inaaral yan. Kasi mas gusto nila yung spiritual things eh. Pero, yung gusto nila naman o yung makakaroon ngayon, he that is cruel troubles his own flesh. Halimbawa, yung sisigarilyo, kala nila nakakakul yun eh. Pero may malaking epekto yun sa baga. Nakakasakit yun. Sabi dito, cruel, troubling his own flesh. Yung kanyang sariling katawan, pinapatay niya na, no? Sabi dito, the wicked worketh a deceitful work, but to him that soweth righteousness shall be a sure reward. Amen. The wicked worketh a deceitful work. Okay? Sabi diyan, yung mga wicked na tao, ang kalalabasan lang yan is mga gumagawa sila ng masasama. Mga panloloko, mga gancho, lahat ng masama. Okay? A deceitful work. Kasi hindi naman makukuha ng, wala, masama ako, tapos papakita ko sa inyo mabuti. Hindi naman siya ganun eh. So sabi dito, the wicked worketh a deceitful work. Pero sabi dito, but to him that soweth righteousness shall be a sure reward. Amen. So ngayon, parang nag-iipon tayo ng reward sa langit, tama? Ganun din. Kapag nagsasowet ka, kapag may tinanim ka, wari, nagbasa ka ng Bible, pero hindi lang basta-basa, inaral mo siya. Simula na, nagkaroon ka na ng reward eh. Kasi nagkaroon ka ng knowledge na para ma-share mo din yun sa iba. Para experience. No? Sabi dito sa 19, as righteousness tended to life, so he that pursueth evil pursueth it to his own death. Ginaya lang. Ng righteousness, ang mga righteous is matagal mabubuhay. Magkakaroon ng good life. Sabi din kay ano. Ganun pa sinabi yun. Yun sa mga paggalang sa matatanda, no? Increase thy years. Pero dito, sabi, he that pursueth evil, pursueth to his own death. So alam naman natin, lahat ng masasama, no? Sabi nila, masamang damo daw. Pero parang di ako naniniwala doon. Kasi lahat ng masasama, para sa akin, mabilis lang, mamamatay. Kasi hinahanap na nila yung kaparamakan eh. Gusto nila yun. So parang dating sa kanila, matapang sila. Pero hindi naman pala. They that are of a froward heart are abomination to the Lord. But such are upright in their way is His delight. Sabi dito, froward heart is abomination. Alam naman natin yan, pagiging mayabang na. Hindi. Alam ko na yan, huwag mo ako nang turuan yan. O kaya naman ano, hindi kaya ko to. Ako na dyan, kaya ko yan, hindi ko na kailangan ng tulong mo. Sabi doon, abomination to the Lord. Pagiging mayabang. But such are upright in their ways are His delight. So, kailangan natin magpakumbaba, no? Upright, sabi yan. Hindi lang basta upright, sabi yan magpakumbaba. Though hand join in hand, the wicked shall not be unpunished, but the seed of the righteous shall be delivered. Katulad yan, hindi pa pwede yung wicked hindi mapapurusahan, walang hustisya. Kailangan, ang batas ng Diyos, kailangan lagi may pagmamahal, may hustisya. Lahat ng bagay mayroon sa Kanya, good siya. Shall not be unpunished, but the seed of the righteous shall be delivered. Yung seed daw ng righteous o yung mga ginagawang mabuti ng mga believers ay magbubunga pa rin. Sabi dito, as a jewel of gold in a swine's mouth. So, is a fair woman which is without discretion. Sabi dito, yung snout is parang ilong.
ilong ng baboy, no? Ha? Kahit na maganda ang isang babae, pangit pa rin siya kasi sabi dito, as jewel of gold. Parang yung kay Solomon, no, yung mga babae niya mukhang kabayo. So pangit na, no, paganda lang kumbaga. Hindi sila naglilingkod sa Diyos. Sabi dito, without discretion. Sabi dito sa 23, the desire of the righteous is only good, but the expectation of the wicked is wrath. Alam na natin yan. Kailangan pag believers tayo, kailangan natin gumawa ng lagi mabuti. Angad natin yun. Para hindi tayo masila ng mga kaaway natin, ng mga anak ng demonyo. Hindi tayo masilanan. Kailangan natin magpalakas. Kaya sabi dito, only good dapat ang isisik ng righteous. But the expectation of the wicked is wrath. Lagi na lang sa wicked yung atin. Kasi totoo naman, kapag gumawa ka ng masama, masama din naman igaganti sa iyo ng Diyos. Siya na magkarma, mababalik. There is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholden more than is meet, but it tendeth to poverty. Sabi dito, magpapayaman ang magpapayaman. Pangit ba yung magpayaman? Depende. Depende sa way kung paano mo nakuha yung pera at kung anong pera yun nagagamitin mo. Sabi dito, the liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Liberal soul, malaya tayo eh. May kalayaan na tayo, free from sin. Okay? Dahil doon, natanggap natin yung regalo ng Diyos, kaya tayo made fat, masagana tayo. And he that watereth shall be watered himself also. He that withholdeth corn, the people curse him, but blessing shall be upon the head of him that selleth it. Sabi dito, gahaman. So, bawal sa mga tao na unbelievers, hindi tayo dapat maging gahaman. Dapat i-share natin yung salita ng Diyos. Na pag sinabing mali is mali, di dapat tayo matatakot. Kasi sabi dyan, no, he that withholdeth corn, the people shall curse him. Iko-curse tayo. Kung sakali, hindi natin gawin yung tama, no. Sabi dito, but blessing shall be upon the head of him that selleth it. Kailangan i-share natin yung mabuting gawa ng Diyos sa iba. Upang hindi tayo magsisi. Kasi baka yung isa sa mga kapatid natin dumalo, ay ikaw ganyan ka ba? Ba't di mo ginagawa sa ibang tao? Diba? Nakakahiya yun, may shame doon. So kailangan di tayo maging gahaman. He that diligently seeketh good procureth favor, but he that seeketh mischief, it shall come unto him. So dito, he that diligently seek good. So yung procurate dyan is, Tagalog yan is nag-iipon. Kapag ikaw gumawa ka ng mabuti sa mga tao, yung mga tao sa'yo is para magkakaroon ng, itong tao to mabuti to. So kailangan gawin kita ng mabuti. Pero hindi dapat kailangan na, o asa na, okay, gagawin ko to ng mabuti para gawan din ako ng mabuti. Hindi. Bawal umasa. Pero sabi dito, procure favor. So sa Diyos to, blessings to ng Diyos. But he that seeketh mischief, it shall come unto him. So lahat ng gumagawa ng fake news, dahil sa kanila, di-destroy sila, it shall come unto him. He that trusted in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. Sabi dito, he that trusted in his riches shall fall. Lahat ng kayamanan, alam nyo ba yung mayaman? Kuwari, mayaman ako, tapos loko-loko ako. Tapos may mga bouncer ako. Gagawa ko ng kasalanan sa mga tao. Tapos pag nawala yung kasalanan, nawala yung pera ko, mawawala din mismo yung mga bouncer ko. So magkakaroon ako ng mga kaaway ngayon. Sabi dito, riches shall fall, in his riches shall fall. So aabangan ako ngayon kasi nakagawa ko ng wickedness eh. So dapat gumawa ka ng righteous para hindi ka aabangan ng mga tao sa inyong pagbagsak. At para maging mas matibay ka, sabi dito, flourish as a branch, mas maganda. Dito sa 29, he that troubleth his own house shall inherit the wind, and the fool shall be a servant to the wise of heart.
dito, he that troubleth his own house shall inherit the wind. Alam na natin yung wind eh, bagyo yan. Okay? Troubleth his own house. So, ibig sabihin, kapag ang tao, kapag ang lalaki, is mainitin yung ulo. Mainitin yung ulo, no? Bawal yun. Kasi magkakaroon ng sa bahay nila ng away. So, bawal sa lalaki, kailangan siyang tahimik lang, pero smart pa rin. Hindi yung angry. Hindi kailangan ng angry kasi magkakaroon ng away. And sabi dito, and the fool shall be a servant to the wise of heart. Alam natin yung heart, deceitful above all things. So, yung fool, kapag nagtiwala siya sa kanyang heart, sa kanyang puso, mapapahamak siya. Di niya ikakatuwa yun, sabi dito. Pero sabi dito, the fruit of the righteous is a tree of life. Si Jesus to. And he that winneth souls is wise. So mahirap maging soul winner eh. Kailangan na alamin mo lahat. Sa lahat ng bagay, alamin mo kung abutin mo yung tao, kung ano yung understanding niya sa mga tao na yun. Okay, sabi dito, si winneth soul is wise. Kasi alam natin, ang halaga ng isang soul is walang makakatumbas. Even yung pagsamasamahin lahat ng mundo, hindi makakatumbas yun. Si Jesus nga, bumaba dito eh. Para lang mag-win ng souls. Ganon kahalaga yung souls. Kaya kailangan natin, sabi dito, point 5. Believers must be a true soul winner. Kailangan natin maging soul winner. Para makapag-approach tayo ng mga unbelievers. Kasi kung di tayo magiging soul winner, paano natin mapapakita sa Diyos yung kanyang pagmamahal tungo sa iba? Kailangan na. Sabi dito, last part. Okay, nasabi na lahat yan. Sabi dito, behold, the righteous shall be recompensed in the earth. Much more the wicked and the sinner. Sabi dito, behold, the righteous. Yung recompense dyan, parusa o babayaran. Siyempre, pine-persecute din tayo eh. Lagi pine-persecute tayo. Magsabi tayo ng totoo, inihit mo tayo. Pero kahit ganun man, sabi dito, the righteous shall perish only in the earth. Sa earth lang to. Hindi to pero dito sabi, much more the wicked and the sinner. Alam naman natin saan mapupunta yung wicked at sinner. Impyerno. Sabi dito. Wicked, more wicked than sinner. So ngayon, tayo na pe-persecute, pero kapag afterlife na, sila naman magpe-persecute. So paano natin i-deal yun? Sabi doon, si Paul din, masaya ba mag-persecute? Nakalimutan ko saan yung Pero sabi doon, si Paul at si Barnabas nagpe-preach ng gospel. Si Action. Soul winner din sila. Okay? Sabi doon, nung na-persecute sila, ang ginawa lang nila is nagpagpag sila ng sapatos. Tapos, umalis na ng lugar. Kasi doon sabi ni Paul mismo sa mga Jews, no? Sabi ni Paul sa mga Jews, kayo muna ang ipipreach ko. Pagsunod niyan ay yung mga Gentiles. Kasi hindi nyo ako tinanggap. Yung mga Gentiles yung sunod na aking ipipreach. So doon natuwa yung mga Gentiles. So lahat, dapat ng ating makikita sa lugar,
babae, lalaki, matanda, bata, kailangan natin sharean. Di dapat tayo mamimili kung anong klase ang tao, maliban na lang kung repro. Wala na kasi pag-asa yun. Hindi na kailangan ng preaching doon. Hindi naman sila makikinig. Sabi doon, sabi sila Paul, preach sila, na-persecute sila. Kasi minsan tayo, ayaw natin ang totoo. Galit tayo minsan sa katotohanan. Ngayon, nagalit yung mga tao kay Paul at kay Barnabas. Pero ang ginawa nila, nagpagpag lang sila na chinelas at umalis. Sabi doon, filled with joy. And the disciples filled with joy, no? So, kailangan point 5, point 6, ay point 3. There are persecutions that we cannot avoid. But we need to be strong in the Lord. Kailangan natin maging strong sa Lord, sa Panginoon. Kailangan nyo, no? Kasi, di naman natin ma-avoid yung persecution kasi nandiyan na yan. Sinabi din mismo si Jesus, no? Siya mismo pinersecute, tayo pa kaya mga lingkod niya. Pero sabi dito, be strong in the Lord. Katulad nila Paul at nila Barnabas, na dapat malungkot kasi na persecution din sila eh. Pero naging masaya sila. Kasi kasama nila yung Diyos eh. O natupad yung promise na mag-preach sila sa mga Gentiles. So ang lesson ngayon po, let us create opportunity to share the word of God at any cost. Sabi dito, let us love the neighbor and persuade, encourage them to do the will of God. Kailangan natin. Nandoon na rin naman tayo sa how approach of the believers to the unbelievers. Kailangan natin magkaroon ng opportunity. Kasi minsan di natin alam kung kailan tayo mamamatay. Di tayo makapag-ipon ng masyadong maraming rewards. Kaya kailangan mas galingan natin sa paglilingkod sa Diyos. Kasi mas kailangan natin yun eh. Mas kailangan din ng ibang hindi paligtas. So, tapos na po tayo. Yun lang po, salamat po.